Magandang hapon po sa inyo lahat. Narito po ako sa isang mall dito sa Talisay City, Negros Occidental, dahil dito po ay malakas ang signal. Samantala doon sa amin po ngayon ay brown out. Kaya pasensya na po kayo, no. So ito po ang akin assignment na ibinigay ni Pastor Ronald sa akin, yung Matthew 12 verse 46 to 50. Gagawin ko po itong maikling sermon lang po, no, na kung saan atin po ito pagbulay-bulayan. So bagong lahat, buksan ko muna sa panalangin. Hingiin ko po ang presensya ng banal na espiritu na siyang magbibigay ng kaliwanagan sa paksa na ito. Let us pray. Dearest and loving Father God, thank you so much for this opportunity na naman muli na ibinigay mo sa aking buhay sa hapon na ito, na kung saan akin po mapag-aralan ang iyong salita. Samahan po ako ng banal na espiritu, tulungan po ako na mapaliwanag ko po ng mabuti ito ang iyong salita. Banal na espiritu, samahan niyo po ako, gamitin niyo lamang ako, ang aking bibig, na magsalita ng tama, walang labis, walang kulang. Ito po aking nadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, akin po babasahin muna ang paksa na ito, Matthew 12 verse 46 to 15. Samahan niyo po ako. Samantalang siya ay nagsasalita pa sa mga karamihan, narito ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid, at nakatayo sa labas at ibig nilang siyang makausap. Verse 47, at may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang inyong mga kapatid, ay nakatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Verse 49, ngunit siya ay sumagot at sinabi sa nagsasabi sa kanya, sino ang akin ina at sino ang akin mga kapatid? Verse 49, at inunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang akin ina at ang akin mga kapatid. Verse 50, the last verse, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng akin ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at akin kapatid na babae at ina. Purihin ang Diyos sa kanyang salita sa hapon na ito. Mga kapatid, ito po ay aking pinamagatan. Sino ang aking tunay na kapatid at sino ang aking tunay na ina? No? So dito, nakita naman natin, no, na ang Matthew 12 verse 46 at 50 pinaliwanag dito sa atin, no, kung sino ba ang tunay na kaanak ng Diyos. Alam natin na lahat tayo we are created by God, di ba? Amen. Pero hindi lahat na tinugan ng Diyos ay kanyang mga anak. Sino lang ang kanyang tunay na anak? Ito po ay pinapaliwanag dito sa Matthew 12 na kung saan ito, no, mismo ang ating Panginoon na nagsasabi, no? So ulitin ko po sa verse 46, no? Samantalang siya ay nagsasalita, ito po ay si Jesus, pa sa mga karamihan, no? Habang si Jesus daw ay nagsasalita doon sa isang silid, ay biglang dumating ang kanyang ina at ang kanyang kapatid, no? Sa anong pakay, no? Ang pakay nila ay ibig nila siyang kausapin. No, bakit? No, dahil, no, kung tingnan niyo nito sa upper part ng Matthew dito niyo po makikita na kung saan narinig po ni Maria at ng mga kapatid niya na ang tawag kay Jesus ng ibang tao ay sira ulo na. No, hindi nila naunawaan kasi ang mensahe ni Jesus, so parang sinasabi nila na masiraan na ng bait si Jesus. Pero bilang ina, normally po yan na proteksyonan talaga ang kanyang anak. Kaya, no, natatakot si Maria baka ano pa mangyari sa kanyang anak na si Jesus. Kaya pumunta sa doon at sinamahan ng mga kapatid ni Jesus ang kanilang ina. At na nandoon na sila, hindi sila agad makapasok dahil sa sobrang dami doon sa isang silid. At siguro inutusan ni Maria itong tao, no, na kung pwede tawagin mo ang akin inak at sabi mo nandito kami sa labas, no, na ibig nilang makausap ka, no. Kaya sa verse 47, no, ang sabi to, at may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nagkatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Ang verse 48, ito po ang tanong ni Jesus doon sa mama, doon sa lalaki na tumawag ng atensyon ng ating Panginoon. Sabi ni Jesus, ngunit siya ay sumagot at sinabi sa nagsasabi sa kanya, sino ang akin ina at sino ang akin mga kapatid? Isang tanong po yan. At ito naman ang sagot ni Jesus sa 49 at 50. At inunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad. No? It means tinuro ni Jesus, no, yung mga alagad niya, no, na nandoon sa harapan niya. At sinabi na rito
ang akin ina at ang akin mga kapatid. Mga kapatid, siguro magtaka kayo, bakit sinabi dito, ito ang akin mga kapatid at akin ina. No, hindi ibig sabihin dito na maraming ina si Jesus, dahil marami din po followers si Jesus na mga babae, no, mga ina na sumusunod at naniniwala sa kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga katuruan. Kaya dito, no, dinajustify ni Jesus kung sino talaga ang tunay na anak ng Diyos at tunay niyang nakapatid. Sa verse 50, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng akin Ama na nasa langit ay siyang akin kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Mga kapatid, no, masyadong klaro po ito ang sinabi nito sa atin. Lalo na tayo ng mga Kristiyano, no? We go to church every Sunday. No, there are some Christians na umuupo lang at kung anong naririnig, tumatagos din sa kabilang tainga. No? Ang ibig sabihin po ni Kristo dito, kapatid, kung ano ang naririnig mo, no, na mensahe sa iyo o instruction na ibinigay ng Diyos sa iyo, dapat po ito ay isa sa buhay natin. No? Dahil ang instruction or ang mensahe ng Diyos na ibinigay sa atin, ito ay isang gabay sa ating buhay, no, upang lumakad tayo na matuwid at makita natin ang liwanag ng ating buhay. Alam niyo ba kung sino ang kalooban ng Diyos? Ay ang kanyang anak. Dahil klaro ang sinabi ng Ama, kung sino ang sumusunod sa sa anak ko, ang kanyang katuruan, no, ay siya ang akin pagpalain. Mga kapatid, masyadong klaro po ito ang Matthew 12 verse 46 to 15. Hindi lahat na tinuga ng Diyos ay kanyang anak, kundi doon lang sa mga anak ng Diyos, no, na hanggang ngayon ay isinasabuhay at isinusunod ang kanyang salita. No, sabi nga sa Joshua chapter 1 verse 8, no, meditate my words day and night. No, dahil yun po ang success and prosperity ng isang Kristiyano. No, ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay ng gabay at liwanag sa ating buhay. So maraming salamat po sa inyo mga kaklase ko po, no. Sana nasa tama din po ang akin paliwanag dito, no, Pastor. So muli binabalik ko po ang pasasalamat at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po.